Father's love. Everywhere I go, His presence surrounds me. I can see the hand, I can hear the voice, I can feel the touch of God. On a warm summer's day, when the sun's shining bright, I can feel the touch of the Father. In the snow that falls on a cold winter's night, I can feel the touch of the Father. I can see the hand around me, I can hear the voice in the waves, I can feel the mighty touch of the Father's love. Everywhere I go, His presence surrounds me. I can see the hand, I can hear the voice, I can feel the touch. See the hand, hear the voice, I can feel the touch. See the hand, hear the voice, I can feel the touch of God.
think about just what He's done, I start counting my blessings one by one. I do not deserve all that He's done for me, but I'll praise Him forever through eternity. I am amazed that He'd take the time to give me such blessings and fill up my life. God is so good, I cannot express how thankful I am. I am so blessed. He's given me breath and He's given me life. He has saved my lost soul from torment and strife. Jesus died on the cross just to show me His love. He has built me
Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my heart? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours, I am yours. Who am I with the eyes that see my sin, would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmly sings would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. Because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours.
So, try natin. Ayan. Okay, so again, good evening and welcome sa atin pong family altar ngayong pong gabi. At purihin ng Panginoon sapagkat tayo po muli na namang magkakasama sa gawain ng Diyos. Alam niyo po, nakakatuwa. Ano po, yung nag-special number sa atin, si Kuya Tony po yan. Ano po, at natutuwa tayo sapagkat hindi lang po natin siya nakakasama. Ano po, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ngayon po, isa na po siya sa mga nagbibigay din po ng special number sa atin pong mga virtual na meetings tulad po nitong family altar. And again, welcome po yung mga kapatid natin na naka-join na po for this evening. Nakakatuwa naman sapagkat tayo po ay muli na namang mapagpapala sa gawain po ng Panginoon. And sige po, tayo po ay mag-aral na ng salita po ng Diyos. At again, gusto po nating i-welcome yung mga kapatiran na kasama na po natin. Alright? So tayo po ay magbukas na ng Biblia at kunin po natin ang ating mga Bible at buksan po natin sa Philippians chapter 2. Okay? Philippians chapter 2 verses 5 to 11. Maganda po itong ating pag-aaralan mga kapatid at pakinggan po ninyo, babasahin ko po yung mga talata. Sabi po ng Bible, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Well, tayo po munang lahat ay yumuko at pumikit. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, tunay na kami po ay kumikilala, O Diyos, sa inyo pong kapangyarihan. Amin pong inilalapit, O Diyos, ang aming mga kalagayan, lalo na po ngayon sa amin pong gagawing pag-aaralan. Panginoon, Ikaw po ang mangusap, Ikaw po ang magturo, Ikaw po ang gumawa at kumatagpo sa buhay ng bawat isa sa kanila pong mga kalagayan. Gamitin mo po ang gabing ito para kami ay mapagpala, maging ang mensahe, O Diyos, ay tunay na maging blessing sa bawat isa na makakapakinig. Pagpalain mo po ang aming ginagawang family altar. Ikaw po, O Diyos, ang aming tinataas at pinapupurihan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Well, the title of our message for this evening is Stay Humble. Uulitin ko po, mga kapatid, stay humble. Sapagkat ito pong chapter 2 ng Book of Philippians ay nagtuturo na kung papaano ang mga kapatiran sa Pilipos ay kakitaan ng kapakumbabaan. Well, kanina habang ito po ay aking binibigyang pansin para ituro po natin ngayong gabi, mga kapatid, inalam ko po kung ang bayan o kumbaga ang church ba ng Philippi ay kinakitaan ni Apostle Paul ng kumbaga kapalaluan. Nakita ba ni Apostle Paul na itong mga kapatiran dito ay kumbaga nagkakaroon ng masasabi po nating kataasan sa harapan po ng Panginoon? Well, kung inyo pong papansinin, ito po ay kumbaga parang iminumungkahi ni Apostle Paul kasi alam naman ho natin na ang Philippian church ay isa sa talagang maipagmamalaki ni Apostle Paul na church. Sila po yung mga tipo ng Kristiyano na talagang hindi po papayag na basta-basta lang sila hindi makapaglilingkod sa Panginoon. Sila po yung mga tipo ng Kristiyano, na kumbaga nakakaranas din ng kalagayan natin na parang dumadaan din sila sa pagsubok sa maraming problema. Pero ganun pa man, kanila po itong napagtatagumpayan. Ang ibig ko pong sabihin, dumating ang problema, itong mga tipo ng Kristiyanong ito, tumatayo. Alam nyo kung bakit? Sapagkat sila po ay maalam sa salita po ng Panginoon. So sa madalit salita, sila po ay mayroong makikitang katatagan
sa kanila pong pananampalataya. Kaya ito po ang naging warning ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipos. Kasi nga, baka mamaya sila masanay na yung kanila pong mga nagiging kalagayang pagsubok, problema na napagtatagumpayan, magdala sa kanila sa kapalaluan. Kaya nga, mga kapatid, ito po ay magandang paalala sa atin pong lahat. Ano pong ibig kong sabihin? Na kung tayo po ay nakakaranas ng magandang kalagayan, kung tayo po ay nakakaranas ng masasabi ho nating kasaganahan at tagumpay sa buhay, huwag nating makalimutan na dapat tayo ay manatiling nagpapakababa sa Panginoon. Hindi ho natin dapat maging tungtungan ang tagumpay para maging matayog at magmalaki. Una sa Diyos at maging sa mga tao na nasa paligid po natin. Naniniwala po ako, ang tama pa rin bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, manatili po tayong nagpapakababa. Kaya nga maganda ho itong ating pag-aaralan Stay humble. Kasi nga po, ito ang pinakamahirap na maging kalagayan ng mga mananampalataya. Lalo pat kapag tayo po ay nagtatagumpay. Alam nyo ho, yan ho ang ating magandang bigyang pansin. Ngayon, paano ho tayo makakapanatili na tayo ay mababa sa harapan ng Panginoon? Tignan po ninyo. Ito hong sinabi ng verse number 5. Dito ho natin kunin yung ating unang puntos. Kasi po, ang sabi rito, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Sa madalit salita, ito po ang dapat maging kaisipan ng isang totoong humble sa harapan ng Panginoon. The mind of a humble. Ano po ba ang dapat nasa isipan at naiisip ng isang totoong mayroong kapakumbabaan? Sabi ho ng Bible, ang linaw-linaw, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Alam naman ho natin na ang tanging Panginoon po lamang ang siyang talagang maituturing nating dakilang halimbawa ng kapakumbabaan. Kasi nga po, may tendency pa rin na kahit tayo po pilit na nagpapakababa, may tendency pa rin na ang sino man po sa atin ay maging palalo sa harapan ng Panginoon. Bawat isa po sa atin may ganyang pakiramdam. Kaya nga, ang sabi ng Bible, let this mind be in you. Ano ba yung kaisipan na meron sa Panginoon na dapat nasa sa atin? Tignan niyo po. Sinabi rin ng Romans chapter 15 and verse number 3, ito pong bagay na ito. Pakinggan po ninyo, sabi ng talata. For even Christ pleased not himself, but as it is written, the reproaches of them that reproached thee fell on me. Malinaw po in verse number 3 in Romans chapter 15, for even Christ pleased not himself. So ang tama, ganito po. Ang dapat nasa isipan ng totoong mayroong kapakumbabaan. Ano ho? Yun talagang ang tingin niya sa sarili niya, humble siya, dapat ito ang nasa isip niya. Ano po yun? Yung sinabi ng verse number 3, for even Christ pleased not himself. Sa lahat ng gagawin natin, sa mga bagay na mangyayari sa buhay natin, lalo pat yan po ay nagdadala sa atin ng katanyagan ng sabihin nating pagtatagumpay, huwag nating makalimutan na dapat ang isip natin ay hindi dapat nakatuon para sa ating sarili. Dapat ang dahilan ng atin po mga napagtatagumpayan dahil po sa Kristo na meron sa buhay natin. Tingin ko po, yan ang dapat maiisip ng isang totoong humble. Ano po? Yung hindi siya ang dapat na itataas. Hindi siya ang dapat sumisikat. Hindi siya ang dapat pinararangalan. Kundi yung Diyos na nasa sa Kanya na siyang gumagamit at nagdadala sa tagumpay. Kaya nga mga kapatid, sa isip pa lang, mababasa na ng Diyos kung tayo po ay nagmamalaki. Sa isip pa lang, malalaman na ng Panginoon kung tayo po ay hindi po lumalakad at nabubuhay sa kapakumbabaan. Kaya yan ho ang malinaw na sinabi po ng Bible. Hindi ba sabi ho ni Apostle Paul, let this mind be in you. Sapagkat ito po ang kaisipan ng ating Panginoon na kung saan ito po ang kanyang pinatunayan. Malinaw po. Kailangan ito po ang dapat maging kaisipan ng isang totoong mayroong humility.
Ano po? Yung nabubuhay ng merong kapakumbabaan. The mind of a humble. Ano po yun? Sabi ng Bible, not giving himself, sabi ng Bible, honor and glory. Hindi sa kanya napupunta ang kapurihan. Hindi sa kanya napupunta ang masasabi po nating kaluwalhatian. Tandaan po ninyo, all glory belongs to God. Tandaan po natin mga kapatid, sa kanya lang po bagay ang papuri, sa kanya lang po bagay ang kaluwalhatian. Kaya nga mga kapatid, yan ho ang unang bagay na nakita ko dito po sa ating mga binasang talata. Malinaw po, klarong-klaro na sinasabi ng Bible, let this mind be in you. Ganito po yan. Kapag ang nararamdaman natin, parang tayo po ay nakakaisip na tayo parang umaangat at gumaganda ang ating buhay. Mga kapatid, ang unang-unang babantayan natin dyan, hindi ho yung mga taong nakatingin sa atin. Ang unang-unang babantayan natin dyan, kapag tayo po ay umaangat sa buhay at gumaganda ang ating kalagayan, ang unang-unang babantayan natin, yung ating isipan. Kasi sabi ng Apostle Paul, huwag natin tignan na tayo po ay nakakahigit sa iba. Huwag nating tignan na ang ating mga nagagawa, ang ating sarili ay nakakaangat kumpara sa iba. Tandaan po natin palagi, huwag nating ikukumpara yung tagumpay natin sa tagumpay ng iba. Huwag nating ikukumpara yung ating kalagayan sa kalagayan ng iba. Pwedeng tayo po ay nakakahigit kung ikukumpare tayo sa iba, pero pwede rin po na tayo ay nahihigitan ng iba. Alin man doon, mga kapatid, para po sa aking opinion, hindi ho maganda na nagkukumpare tayo ng ating sarili sa iba. Kahit patingin natin nakakahigit tayo, hindi pa rin maganda yon. Bakit? Hindi ba't ayaw nga ng Panginoon na tinitignan natin ang sarili natin na higit sa iba? Ayaw ng Panginoon yon, mga kapatid. Kung sakali man, na yung iba ay nakakahigit sa atin, hindi rin ho magiging maganda ang kalagayan natin. Hindi rin ho magiging maganda ang pakiramdam natin. Bakit? Tingin natin, maliit lang tayo. Kaya nga ang tama, para tayo po ay lumakad ng maayos sa harapan ng Panginoon, huwag nating ikukumpara ang sarili natin sa iba. Lagi nating iisipin, iba-iba ang dealing ng Panginoon. Iba-iba ang pagkilos ng Diyos sa buhay nyo at sa buhay ko. Kaya nga ang tama, lumakad ako ayon sa inilagay sa akin ng Panginoon na daan. Doon ako dapat lumakad. Doon ako dapat makita ng Panginoon na namumuhay. Kaya nga, yan ho ang unang bagay na nakita ko dito po sa ating pinag-aaralan, the mind of a humble. Kung yan ay nasa isip natin, tama na, mga kapatid, tama na yung takbo ng isip natin. Gusto nating gayahin ng Panginoon. Pero kung yan ang totoo, na laman ng isip natin, ito yung pangalawa, the manifestation of humility. Hindi po kasi po pwede na naiisip lang natin yung kapakumbabaan. Kailangan po, yung tinatawag na humility na yan, kung talagang tayo, meron pong kababaan ng loob, nasa isip natin yan, ang tama po, yan makita sa ating mga buhay. Hindi pwedeng iniisip lang natin na humble tayo. Hindi pwedeng nasa isip lang natin na mababa tayo. Maganda, makita yan sa buhay na meron tayo. Tignan po ninyo. In Philippians chapter 2, sabi ho ng Bible, itong binasa ko kanina, from 7 to 8. Sundan po ninyo. But made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So try to imagine this. Subukan po ninyo na balikan itong mga talatang ito with your imagination. Ano po ang mapipicture out ninyo doon po sa talatang ito, sa verses 7 and 8. Sabi ng Bible, but made himself of no reputation. Totoo ba na ang ating Panginoon ay hindi kagalang-galang? Totoo ba na ang ating Panginoon ay hindi karespeto? Pero ang sabi ng Bible, mas pinili niya yung ganung kalagayan to prove na yung kanyang buhay ay talagang magiging mababa sa harapan ng Diyos. And took upon him, sabi ho ng Bible, the form of a servant. So imagine po ninyo, nasa kanang luklukan ng Ama, napakaganda ng kalagayan sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos. But anong sabi ng Bible?
iniwan niya ito. At ang kanyang isinuot, mga kapatid, ay kasuotan ng isang alipin. Ang sabi ng Bible, hindi lang siya kagaya ng tao, hindi lang basta siya naging katulad ng tao, kundi ang sabi ng Biblia, siya po ay naging alipin dito po sa mundong ito. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So hindi ho po pwedeng sinasabi nating humble tayo, pero wala ho nakikita sa buhay natin. Kasi ang alam ko po, tignan nyo, ito si Jesus Christ Ina-accuse na, pero hindi lumalaban. Okay? Ewan ko po kung natatandaan nyo. Hindi ba't nung siya po ay inaakusahan, siya po ay hindi sumasagot at nagpapaliwanag para sa kanyang sarili. Ano ang laging sagot ng Panginoon? Pag siya po ay ina-accuse ng mga tao, thou sayest. Yan ho yung malinaw na sinasabi ng Bible. Thou sayest. Yan ang sabi ng Panginoon. So sa makatuwid, hindi niya idinidepensa ang sarili niya at hindi niya ginagamit din yung kanyang kapangyarihan. Kasi, mantakin nyo, kaya niyang bumuhay ng patay. Kaya niyang gumawa ng himala at magpakain ng libo-libo. Kaya niyang gawin yung mga himala na hindi nagagawa ng kahit sino. Tanging ang Panginoon lang ang mayroong kakayanan. Pero bakit pagdating sa usapin ng pagtatanggol ng kanyang sarili, hindi niya to ginagamit? Sipin niyo ho, sino ba yung mga sundalo na yan para ipako ang Panginoon? Sino ba yung mga sundalo na yan para hindi gantihan ng Diyos sa kanyang ginagawa sa kanila? Anong ibig ko sabihin? Wala yan. Kayang pitikin niya ng Diyos. Kayang pitikin niya ng Panginoon. Isang salita niya lang, isang wasiwas ng kanyang kamay, pwedeng may mangyari doon sa mga taong nag-a-accuse, pwedeng may mangyari doon sa mga tao na nagpapahirap sa Panginoong Hesus, pero hindi niya nga po ginawa. Kasi nga, hindi naman siya pumarito para gumante sa mga taong gagawa sa kanya ng masama, kundi siya'y pumarito para tutbin, gawin kung ano po ang kalooban ng Ama na nagsugo sa kanya. Kaya sana maging klaro po yan, mga kapatid. Ang Panginoon ay may kakayanang gumante. Ang Panginoon ay may katwiran sa kanyang pwedeng gawin sa mga taong gumagawa sa kanya ng hindi maganda. Pero hindi ginawa ng Panginoon. Ang nakakalungkot minsan, tayo po wala naman tayong kapangyarihan, wala naman tayong kakayanan talaga na kagaya ng Panginoon, medyo naangat-angat lang tayo ng konti, pero parang feeling natin, lahat ng mga gagawa sa atin ng masama, kaya nating gantihan. Tingnan nyo mga kapatid, pakiramdam natin, parang kay ayos-ayos natin. Pero pag nakarinig tayo, alam niyo parang kaya natin silang gawan din ng mga bagay na ginagawa sa atin. Oops, pakinggan po ninyo, ang Panginoon, hindi niya po ginawa yon. Naalala niyo, nung ang Panginoon ay, kumbaga, dadakipin. Ito si Pedro, nagmagaling. Tignan niyo ano sabi ng Panginoon? Get thee behind me, Satan. You stop savores thyself. Ang sinaway niya, hindi yung sundalo na dadakip sa kanya. Ang sinaway niya, itong si Pedro na nakakalimot na yung mangyayari sa ating Panginoon ay nasa hula na. Yan ang kalooban ng Diyos na mangyari sa pagkakatawang tao ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, isipin po ninyo, kung talagang tayo po ay maayos na mananampalataya, kung talagang tayo po ay nabubuhay ng merong kapakumbabaan, yung kapakumbabaan na yan ay meron pong manifestation. Makikita yan sa buhay natin. Tingnan nyo in John chapter 1 verse number 14. Ito po ang ating Panginoong Hesus. Sabi ng talata, and the Word was made flesh and dwelt among us. Yung word po dyan, pansinin ninyo, capital letter. Capital letter. Yung verse number 14, nakalagay po dyan, and the Word was made flesh. Hindi naman yung Bible ang nagkatawang tao. Sino ho ba ang nagkatawang tao? Sino ho ba yung nag-anyo sa kanyang laman? Hindi ba't ang ating Panginoong Hesus? Well, kung capital letter po, yung W dyan sa Word, that is referring to the Lord Jesus Christ.
siya naman ho yung nagkatawang tao. At ano ang kanyang ginawa nung siya'y nagkatawang tao? Ang sabi ng verse number 14, and dwelt among us. Hindi siya namuhay ng hiwalay. Siya po'y namuhay kasama ng mga tao. And take note ng mga ordinaryong tao. Hindi ho siya namuhay kasama ng mga magagaling at sikat na hari. Hindi siya namuhay na nakatira sa napakagara at pinakamagandang palasyo. Siya po ay nanahan at namuhay sa mga ordinaryong tao. So anong ibig sabihin? Yung totoong mayroong humility, may manifestation. Totoong mayroong lumalabas. Kasi nga, yun ang nasa loob. Hindi ho natin pwedeng sabihin humble tayo pero hindi natin kayang magpatawad. Hindi natin pwedeng sabihin humble tayo pero hindi natin kayang maglingkod at magpakababa sa ginagawa para sa Panginoon. Kasi tignan nyo, kaya ng Panginoon Nagawa niya Samantalang siya po ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, kinaya niya na maglingkod. Tayo pa kaya? Sino po ba tayo sa harapan ng Diyos? Mga kapatid, magandang paalala ho ito sa ating lahat. Sino po ako, sino po kayo para hindi natin paglingkuran ang Panginoon? Samantalang ang Panginoon na mismo sa kanyang kalagayan, pwede siyang tumanggi, pwede siyang magmalaki dahil meron siyang ipagmamalaki, meron siyang magagawa, meron siyang kapangyarihan, meron siyang authority, meron siyang kingdom. Pero anong sabi ng Bible? Let this mind be in you. Kaya nga mga kapatid, ang tunay na merong kapakumbabaan ay meron pong kapahayagan. Yan ho ang pangalawang bagay na binigyan ho natin ng pansin. And last but not the least, here we can see the magnification of humbleness. Paano ba ito na ma-magnify? Diba? Sabi natin kanina, hindi tama na tayo ay nagmamataas. Pero ang sabi ng Bible, yung nagpapakababa, itinataas ng Diyos. Ang tama po kasi, yung nagpapakababa, hindi makikitang mababa yan. Dahil darating ang time, yung nagpapakababa na yan, itataas yan ng Panginoon. Kaya nga sa mga kapatid natin na umaayos ang buhay, sa mga kapatid natin na gumaganda ang kanilang kalagayan, sana kaya po kayo nandyan kasi nanggaling tayo sa baba. Ano ibig po sabihin? Nakakitaan tayo ng Panginoon ng humility. Amen? Kung tayo ho ay gumaganda sa ating buhay, umaayos, sumasagana, praise the Lord. Pero sana, dahil kaya kayo nandyan, dahil ang nakita ng Panginoon sa inyo ay humility. Ngayon, kung kayo po'y inaangat, hindi ibig sabihin, iiwanan na natin sa baba yung humility. Dalhin pa rin natin hanggang sa pagtatagumpay. Para yung tagumpay na yan ay hindi maudlot, para yung pagsagana na yan ay wag po maputol, kaya nga ang susi ng pagtataas ng Panginoon, hindi galing. Ang susi ng pagpopromote ng Panginoon, hindi yung husay. Ang susi ng pagtataas ng Panginoon is humility. Amen? Tignan po ninyo. Sabi ng verses 9 and 10. Yan ho yung sabi nung talata Dito ho sa ating passage, sa Philippians chapter 2. Pakinggan po ninyo. Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow. So anong ibig sabihin? Of things in heaven and of things in earth and of things under the earth. Sa loob, labas, sa itaas, ang sabi ng Bible, ang pangalan ng ating Panginoon ang siyang itataas at itatanyag. Amen? So kaya mga kapatid, naniniwala ako, may takdang panahon para sa mga Kristiyanong ibinababa at nagpapakababa sa harapan ng Diyos. Opo. Kung minsan pakiramdam natin, para tayong natatapakan sa sobrang pagpapakumbaba. Yung pride natin, yung ego natin, natatapakan na, mga kapatid, okay lang po yan. Damdamin lang yan. Ipanalangin natin na talagang laging bantayan ng Diyos yung atin pong mga damdamin, yung ating isipan. Kung minsan, kung paano ang Diyos gumagawa sa puso natin, ang diablo ganyan din. Kapag nakikita niya, hindi ko siya all-knowing
pag nakikita niya naapektuhan tayo ng ginagawa ng iba para sa atin, parang nawawala yung ating gana, hindi ho tayo nakapagpapatuloy ng tama. Minsan pakiramdam natin, umaayaw na tayo. Mali. O kaya pag napapahiya tayo, pakiramdam natin, ayaw na natin. Minsan, kung ititignan natin yan, mga kapatid, pasensya na po, pasintabi lang sa sasabihin ko po. Minsan nayayabangan tayo. Ano po? Minsan kayabangan yan na hindi mo matanggap na kailangan ito ang iyong pagdaanan. Kailangan ito ang iyong maranasan. Mga kapatid, tandaan po ninyo, kailanman hindi tataas ng Diyos ang nagmamayabang. Kailanman hindi tataas ng Panginoon ang nagmamapuri sa kanyang sarili. Ang itinataas ng Panginoon ay yung mga nagpapakumbaba. Kaya nga para po sa ating paglulundo, sabi po ng Revelation chapter 5 and verse number 13, "And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth, and such are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessing, honor, and glory, and power be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb forever and ever." Mga kapatid, ganito po ang mararanasan ng isang mayroong kapakumbabaang espiritu sa kanyang buhay. Tandaan po ninyo, ang tama, stay humble. Yan ang sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipos. Bakit? Kasi natuto na sila Gumaganda yung kanilang kalagayan. At kung pag-uusapan, yung pagko-compare. Ulitin ko po, hindi nga maganda Kahit ba nakakalamang patay sa iba, hindi maganda. Kasi nga, baka dalin tayo niya sa kapalaluan. Kaya yan ang sinabi ng Apostle Paul. Kung talagang titignan natin at ikukumpara yung mga churches na yan, na sinulatan ni Apostle Paul, ibang klase po ang Philippi Church. Nabubugbog na, nagpapatuloy pa. Marami ng bigat, masaya pa. Kaya nga, mga kapatid, ganyan din ang magandang matutunan natin mula po dito sa ating pinag-aralan. Stay humble. Sana po napagpala tayo mula po sa mensahe ng Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa aming naging pag-aaral. Salamat sa wisdom. Salamat din po sa biyaya ng inyong salita. Tunay po, Panginoon, na ang mga napag-aralan namin ngayong gabi, ang mga kapatirang kasama namin, O Diyos, sa pag-aaral na ito, tunay po na inyo pong pagpalain. Tunay po, Panginoon, na bigyan mo po kami, O Diyos, ng kakayanan pa na matuto at maging malago sa amin pong pananampalataya. Kaya, O Diyos, maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So again, maraming salamat po sa mga kapatirang nakasama natin ngayong gabi. Pero wag muna kayong umalis. Tayo po'y mananalangin pa para sa mga kapatid natin sa Panginoon na alam natin talagang kailangan po ang ating prayer. Mga kapatid, ito po sila, panoorin natin.
Amen. So, ayan po at nakita po natin yung mga pamilya na atin pong ipapanalangin para po sa gabing ito. Pero bago ang lahat, ano po, baka makalimutan ko lang ito mamaya. So, natutuwa ho tayo kasi si Ate Janet, andyan po yung mother ni Gracel, naka-join po sa atin. Ano po, kaya purihin ng Panginoon. At maging si Brother Leo, ayan, naka-join din. Good evening, Brother Leo. Ate Janet, good evening din. At maging si Brother Ryan, parang for the first time, naku po, parang gusto ko maglibre ng inasal o Jollibee, naka-join si Brother Ryan. Brother Ryan, good evening. Ayan, nakakatuwa naman. Alam nyo, masayang-masaya ako kapag itong mga young people natin, nakakasama ho natin sa gawain. Talagang blessing po sa akin. Lalo na yung mga bago natin, ako po, encouragement kayo. Kaya Brother Ryan, ako sana magtuloy-tuloy na yan. Kasama rin natin si Ate Carmen. Andyan din si Ate Carmen. And also si Ate Aida Doliete. Ayan. Hello po, Ate Aida. Good morning, good evening po sa inyo. Kasama si Ate Aida. At baka katabi mo si Yula. Si Yulang maganda. Yula, good evening. Ayan. Ako, sana sa Sunday, makita ka ni Pastor. Ayan. And maging ang Bastasa family, naka-join din sa atin. Diyan po yan sa Samar. Kung hindi ako nagkakamali. Ano po? Kasama rin natin ang Bastasa family. Andyan sila Rica. Naku, ang dami pa. Ano po, mamaya na ho natin ituloy itong batiin natin. Mamaya na ho, at tayo muna manalangin. Mag-pray muna tayo. Baka mamaya yung mga nabati natin umalis ka agad. Ano po, marami pa akong babatiin. Huwag muna ho kayong umalis. Ano po, mag-pray muna tayo. So sige po, manalangin tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, dalangin ko po na ikaw, o Diyos, ang duminig ng amin pong mga kahilingan para po sa gabing ito. Dalangin ko po ang pamilya ni Sister Bing. Ikaw po, Panginoon, ang tunay na gumabay sa kanila. At gabayan mo po ang kanilang buong pamilya, ang pamilya nila Sister Bing, sila Darius, sila Daryl, si Hannah. Gabayan mo po ang pamilya de la Cruz, o Diyos. Dalangin ko rin po si Brother Bench, Sister Sherry Rose, si Ate Mila. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay din ng kalakasan ng katawan sa bawat isa po sa kanila. Palagi mo po silang patnubayan, Panginoon. Tunay din po na inyo po silang palaguin sa kanilang pananampalataya. Maging malusog ang kanilang mga pangangatawan, Panginoon. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng tunay na pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Lord, dalangin ko rin po ang pamilya ni Sister Lisel Beltran. Ikaw rin po, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng provision. Pagpalain mo po ang kanilang negosyo. Negosyo nila Brother Benz, nila Sister Bing, nila Sister Lisel, Panginoon. Ikaw rin po ang tunay na mag-provide ng kanilang kailangan. Gabayan mo si Saldi at ang kanilang mga anak, Panginoon. Tunay po na ikaw ang gumawa rin kay Zia, kay Isa, maging ang nasa sinapupunan ni Sister Lisel, Panginoon. Lagi mo rin po itong gabayan at i-provide mo po, Panginoon, ang kanilang mga kailangan. Lord, dalangin ko rin po ang Ochoa family. Patuloy mo po silang gabayan. Patuloy mo po silang tulungan, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan. Dalangin ko po ang pamilya ni Sister Candy, ni Rico, si JM, si Alexa. Lord, inyo po silang patnubayan. Inyo po silang gabayan, Panginoon. Tunay na ikaw po ang gumawa sa kanilang mga buhay. Lord, nilalapit ko rin po ang Babad at ang Beltran family. Patuloy mong gabayan si Nanay Linda. Ikaw po ang magbigay ng kalakasan ng katawan sa kanya. Kay Kuya Edgar, dalangin ko po, Panginoon, na patuloy na i-provide mo ang kanilang mga kailangan. Maging kay Brother Manny, kay Sister Arlene, kay Daniel, Panginoon, at maging kay Catrice. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang magbigay ng patnubay sa pamilyang ito. I-provide mo rin, Panginoon, ang kalakasan, ang pag-iingat, ang provision sa araw-araw para sa kanilang buong pamilya na nandyan po sa South Australia. Kalakasan at kagalingan para din kay Tatay Tomas. Dalangin ko po, Panginoon, ang kalakasan ng katawan ay igawad mo po kay Ate Seni at maging kay Tatay Tomas. I-provide mo rin ang kanilang mga kailangan, Panginoon. Tunay na ikaw ang gumawa sa kanila pong mga buhay, O Diyos. Dalangin ko po ang masaganang biyaya at provision mo para po sa Beltran at Babad family. Lord, nilalapit ko rin po ang pamilya Olpindo. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magpatatag sa pamilya nila Sister Princess. Lagi mo silang gabayan.
at i-provide mo rin po ang kanilang mga kailangan at kung ano man po ang kanilang mga napagdadaan ng pagsubok sa buhay. Lord, palampasin mo po sila, patatagin mo po sila, palaguin mo sila, Panginoon. Bigyan mo po sila palagi, O Diyos, ng kaliwanagan mula sa inyong salita. Patuloy mong gabayan si Jacob, patuloy mong gabayan ang buo nilang pamilya, Panginoon. Tunay na ikaw ang gumawa sa buhay ni Ramil, ikaw ang gumawa sa buhay ni Sister Princess, ikaw ang gumawa sa buhay ni Jacob. May you continue to bless this family, O God. Always protect them sa gawa ng kaaway, sa gawa ng mga taong masasama, Panginoon. Ikaw po ang maglukob ng kabanal na espiritu sa bawat isa po sa kanila, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po ang Pereira family. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan ng katawan kay Brother Michael. Gabayan mo sila kay Sister Joy at maging kay Jewel, kay Naomi at maging kay Zechariah, Panginoon. I-bless mo po ang Pereira family. Ingatan mo sila. I-provide mo po sila sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan, O Diyos, ng wisdom, divine wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sa kanilang pagtuturo, pagtatrabaho, para sa kanilang mga anak na nag-aaral. Lord, patuloy kang gumawa sa Pereira family. I-provide mo po ang kanilang kailangan. Lord, dalangin ko rin po ang Maniego family. Patuloy mong gabayan si Pastor Rodrigo sa kanyang pangunguna sa gawain dyan po sa Milan, Italy. At maging kay Ma'am Erlinda. Ikaw po, Panginoon, na magpalakas sa kanila. Maging kay Brother Esseng. Ang prayer ko po, Panginoon, lagi mo po siyang bigyan ng malusog na pangangatawan. Lalo na po sa kanyang kalagayan ngayon, Panginoon. Hinihiling namin, O Diyos, ang inyo pong pagkilos sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang gamitin, palaguin, at pagpalain, Panginoon. Ang Maniego family, O Diyos, ay amin pong inilalapit sa inyo. Na naway tunay po na ikaw ang magbigay ng biyaya sa bawat isa po sa kanila, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po ang Ilalim family. Ikaw ang gumawa kay Ate Carmen. Gabayan mo siya, Panginoon, sa kanyang mga ginagawa sa araw-araw, maging kay Brother Ariel, good health, protection, provision, ang ibigay mo po sa pamilyang ito. Maging kay Aldous, kay Preacher Alvin, kay Kuya Ariel. Lord, lahat po sila aking hinihiling na inyo pong tulungan sa kanilang pangangailangan. Lagi mo po silang gabayan, Panginoon. Tulungan mo po sila sa kanilang mga nagiging kalagayan, O Diyos. Lord, dalangin ko rin po ang Nono family. Ikaw ang gumawa kaya Kuya Celso, kay Ate Sonia, kay Charlene, kay Alexander, kay Kaiden. Panginoon, tunay po na inyo po silang gabayan sa araw-araw. I-provide mo rin, Panginoon, ang kanila pong mga kailangan. Ikaw po, O Diyos, ang nakakakita ng kanila pong tunay na kalagayan. Gabayan mo si Kuya Celso sa kanyang pagtatrabaho, si Ate Sonia, si Charlene. Lord, ikaw po ang magbigay din ng kalakasan ng katawan sa kanilang mga apo. Tulungan mo po ang pamilyang ito. Tulungan mo po sila, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan. Lord, nilalapit ko rin po sa inyo ang Bometibo family. Ikaw ang gumawa kay Kuya Jojo, kay Sister Gina, maging kay Warren, kay Sister Glidel, kay Jonathan. Ang buong pamilyang ito, Panginoon, ay tunay na inyo pong gabayan. I-provide mo po ang kanilang mga pangangailangan. Ikaw ang gumawa sa bawat isa po sa kanila, Panginoon. Tulay na kalakasan at kagalingan kay Sister Gina, lalo na kay Sister Glidel at maging kay Brother Jonathan sa kanilang pagtatrabaho. Lagi mo silang bigyan ng kalakasan ng katawan, ganun din kay Warren, Panginoon. Gumawa ka po sa bawat isa sa kanila. Tunay po na ang kanilang buhay ay mag-provide sa kanilang mga pangangailangan. Kaya hinihiling ko po, O Diyos, ang biyaya mo ay sumagana sa kanila pong pamilya. Lord, dalangin ko rin po si Ate Nelly. Ikaw rin po ang gumawa sa kanya, Panginoon. Maging ang kanyang mga anak, tunay, Panginoon, na i-provide mo po ang kanilang mga kailangan. Ikaw po, O Diyos, ang nakakaalam ng kalagayan, ng kalusugan ni Ate Nelly. Lord, hinihiling ko po ang kagalingan, kalakasan ng katawan. Lagi mo po siyang gabayan, na sana'y lagi namin siyang makasama sa gawain, Panginoon. Pahabain mo po ang kanyang buhay. Bigyan mo siya, O Diyos, ng malusog na pangangatawan. Tulungan mo po siya sa kanyang mga ginagawa sa araw-araw. Lord, nilalapit ko rin po ang pamilya ni Brother Ronnie, ang Leona family, O Diyos. Ikaw po ang gumawa sa kanyang buhay, kay Brother Ronnie, sa kanyang pagtatrabaho, kay Sister Jean, maging sa kanilang anak kay Junior, at ikaw po, Panginoon, ang inaasahan naming gagawa para po sa kanilang mga buhay, maging kay Nanay Adoracion Leona, O Diyos.
Ikaw po ang aming pinagtitiwalaan para po sa kanyang kalagayan ngayon. Pagalingin mo po siya, palakasin mo siya, Panginoon. Tunay po na i-provide mo ang kanyang mga kailangan, O Diyos. Lord, dalangin ko rin po ang Trinidad family. Ikaw ang gumawa kay Kuya Joe sa kanyang pagtatrabaho, kay Ate Rose, kalusugan ng katawan para po sa kanilang mag-asawa, maging sa kanilang mga anak, kay Ate Sara, kay Sister Hannah, kay Maris, kay Joram. Nawa, Panginoon, ang pamilyang ito ay patuloy mong pag-isahin ng inyo pong pag-ibig. Patuloy mo silang palaguin sa kanila pong pananampalataya. I-provide mo ang kanilang mga kailangan. Maging sa pagtatrabaho ni Ate Sara, maging kay Sister Hannah, patuloy na kalakasan, provision, para po sa kanila, maging sa pag-aaral ni Maris, ikaw po ang gumawa at mag-provide ng kanyang kailangan. Tunay po na patuloy mong gamitin, O Diyos, ang iyong salita sa buhay ni Joram para lalo po siyang lumago at tunay na maglingkod sa gawain mo, Panginoon. Ikaw rin ang magbigay ng kalakasan ng katawan para kay Ate Rose. Patuloy mo siyang biyayaan, O Diyos, ng kalusugan. Gumawa ka po, Panginoon, sa kanilang buhay. Ikaw po, Panginoon, ang pinagtitiwalaan namin na tutulong sa kanilang mga pangangailangan. Lord, nilalapit ko rin po sa inyo ang aming pamilya. Ikaw po ang gumawa kay Mami sa sitwasyon niya ngayon. Patuloy mo po siyang pagalingin. Patuloy mo po siyang palakasin. O Lord, ikaw po ang nakakaalam ng nangyayari sa kanyang katawan. At dalangin ko po, Panginoon, na inyo po siyang bigyan ng malusog na pangangatawan. Yung gamot na kailangang bilhin at kailangan niyang inumin, Panginoon, tunay po na ito'y gamitin mo para bumalik sa ayos yung kanyang kalusugan, Panginoon. Ikaw po ang mag-provide ng aming mga kailangan. Ikaw po ang tumulong sa amin sa mga pang-araw-araw naming gastusin, sa amin pong mga bayarin. Lord, ikaw ang inaasahan po namin gagawa ng lahat ng mga pangangailangan naming ito. Maging ang ministry na akin pong pinangungunahan. Ikaw po ang mag-bless sa mga kapatiran. Ikaw ang mag-bless sa gawain mo, Panginoon. At maging sa pag-aaral ni Rachel, bigyan mo po siya ng wisdom sa kanya po mga exam. Bigyan mo siya ng kakayanan na masagot ng tama ang kanya po mga ginagawang pagsusulit para po sa kanyang pag-aaral. Kaya Lord, dalangin ko po yung kanyang exam na gagawin bukas. Gabayan mo siya, bigyan mo siya ng kalakasan, bigyan mo siya ng karunungan, i-provide mo po, Panginoon, ang lahat ng kanya po mga kailangan. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa amin pong mga pangangailangan. Lord, dalangin ko po sa inyo si Preacher Ray. Ikaw rin po ang gumawa sa kanya, Panginoon. Patuloy mo siyang gamitin, palakasin, biyayaan sa kanyang pangangailangan, maging si Ate Sara Abad. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang pagkilos mo sa kanya. Patuloy mo siyang bigyan ng kalusugan ng katawan, kagalingan, at patuloy na paglago, Panginoon, sa pananampalataya. Ganon din po si Ate Josephine Serrano. Ikaw rin po ang gumawa sa kanyang puso. Ikaw rin po ang nakakakita ng kanyang kalagayan. Tulungan mo siya, Panginoon, sa kanya po mga pangangailangan. Ikaw ang mag-provide ng kanila pong needs. Lord, nilalapit ko rin po sa inyo si Ate LB, ang kanila pong pamilya. Pagpalain mo po ang Bautista family, Panginoon. Ang kanyang mister, ang kanyang mga anak sa pagtatrabaho, Panginoon. Tunay na ingatan mo po sila, bigyan ng maayos na kalagayan, kalusugan ng katawan, Panginoon. Ikaw rin ang gumawa kay Jonathan, kay Japet. Lord, tulungan mo po ang pamilya ni Ate LB na maging maayos sila at patuloy mong bigyan ng kalusugan ng katawan ang bawat miyembro ng kanilang pamilya. Lord, dalangin ko rin po si Ate Laura. Ikaw rin ang patuloy na gumawa sa kanyang pamilya, kay Kuya Renato. I-bless mo po ang kanilang pagsasama, ang kanilang mga pangangailangan. Tunay po, Panginoon, na i-provide mo rin, O Diyos. Ang Murillo family ay lagi mo pong gabayan at pagkalooban ng kanilang mga pangangailangan. Lord, dalangin ko rin po ang pamilya ni Ate Vilma. Diyan po sa Valenzuela, Panginoon, ang kanyang mga anak, ang kanyang mister, ang kanila pong buhay. Tunay po, O Diyos, na ikaw ang mag-provide ng kanilang kailangan. Gumawa ka po sa puso ni Ate Vilma, maging ang kanyang kalusugan, Panginoon. Patuloy mo silang tulungan sa kanilang pangangailangan. Maging si Ate Tessie Lopez. Nawa, O Diyos, ikaw ang magpalakas sa kanya. I-provide mo rin yung kanyang mga kailangan. Tulungan mo siya, O Diyos, sa kanya po mga ginagawa. Tunay po na ang kanyang faith ay mag-grow. Ang kanya pong buhay ay tunay na magamit sa gawain, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po sa inyo si Mary Jane Aranwes. Ikaw rin po ang patuloy na palakas sa kanya. Gabayan mo siya sa araw-araw ng kanyang pagtatrabaho. Ikaw ang mag-provide ng kanyang kailangan. Patuloy mo po silang samahan, O Diyos, sa kanilang mga ginagawa. Maging si Marian
at maging si Rica na nandyan po sa Samar, Panginoon. Ingatan mo sila palagi. Gamitin mo sila, O Diyos, para sa ikalalago ng inyong gawain. I-provide mo yung kanilang mga kailangan. Tunay po, Panginoon, na pagpalain mo ang buhay ni Rica. Maging si Marian, kung paano siya po'y nagagamit, O Diyos, sa inyo pong gawain, Panginoon. Tunay po na ikaw ang aming pinagtitiwalaan ng kanilang mga pangangailangan. Lord, maging si Kisha, sa iyo ko rin po inihiling, Panginoon, ang isa sa mga kabataan namin na sana'y makapanumbalik po siyang makatugtog at makapaglingkod sa gawain mo. Maging si Gracel, Panginoon. Tunay po na ikaw rin ang gumawa sa kanya. Pagpalain mo siya, Panginoon. Bigyan ng karunungan, kalakasan ng katawan, O Diyos. Ikaw ang aming pinagtitiwalaan para po sa kanilang pangangailangan. Maging kay Ate Janet, ikaw rin po, Panginoon, ang magpalago ng kanyang pananampalataya. Ikaw rin ang mag-provide ng kanilang need, O God. Pagpalain mo po ang Tikagan family. I-bless mo si Ate Janet, Sister Gracel, at ang iba pa nilang mga kasama sa bahay, Panginoon. Tunay na ikaw ang mag-provide ng kanilang kailangan. Maging si Kyla sa Abedra, Panginoon. Dalangin ko po na patuloy mo siyang palaguin, patuloy mo siyang kausapin, pagpalain mo ang kanyang buhay, Panginoon, at tunay na magamit sa gawain mo, Panginoon. Lord, maging si Brother Ruden, ikaw rin ang gumawa sa kanyang pag-aaral, sa kanya pong ministry. Bigyan mo siya ng kalakasan ng katawan, bigyan mo siya ng wisdom, patuloy mo siyang gamitin, Panginoon. I-provide mo rin yung kanyang mga pangangailangan. Maging kay Brother Ryan Elman, Lord, tunay na ikaw ang gumawa sa kanya. Patuloy mo siyang gamitin. Biyayaan ng mga karunungan, kakayanan para magamit sa music ministry, sa kanyang pag-awit, sa kanyang pagtugtog. Tunay po, Panginoon, na ang kanyang buhay ay gamitin mo para sa iba pang mga kabataan na pwede ring magamit kagaya ng kanyang buhay. Pagpalain mo siya, Panginoon, tunay na ikaw ang gumawa sa kanilang family. Lord, sa iyo po namin hinihiling ang lahat ng mga pangangailangan ng mga kapatirang ito. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa sa kanila. Ikaw ang magbigay ng kalakasan, pangangailangan sa araw-araw, sa iba pa namin mga kapatiran na hindi po namin nabanggit ngayong gabi. O Diyos, amin po silang inaalala na inyo pong tulungan at ikaw po ang mag-provide din ng kanilang mga kailangan. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Pagpalain mo po ang lahat ng aming nakasama ngayong gabi. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. So again, maraming salamat po sa mga kapatid natin na nakasama po natin ngayong gabi. At salamat sapagkat patuloy na talagang ang Panginoon ang siyang gumagawa sa ating mga buhay. Para lang po sa kaalaman ng marami. Mga kapatid, sama niyo ho sa prayer na talagang si Mami pagalingin ng Panginoon. Kasi po, kaninang madaling araw, kung di ako nagkakamali, madaling araw na halos yun, kanina, dinala po si Mami sa emergency. Kasi po, tumaas yung kanyang BP. Yung kanyang blood pressure. Nagnanumb yung kanyang pisngi. Sabi ko, hindi po pwedeng, hindi yan kumbaga, bigyan ng solusyon o gamot. Kaya dinala po namin siya sa hospital and then, yun po, at alam niyo na, ginawan siya ng mga kung ano-anong laboratory. Sana po yun talagang provision ng Panginoon. Kaya nga, Mami, patuloy kang pagalingin ng Panginoon at patuloy na i-provide ng Diyos yung iyong pangangailangan, yung ating mga pangangailangan. Please, sama lang ho natin sa prayer. And also, si Nanay Denden. Ayan, si Nanay Denden, pag-pray ho natin, sana talagang patuloy nang gumaling yung kanya pong ubot sipon. Sana talagang palakasin na siya ng Panginoon. Ayan, so kaya purihin ng Diyos. Pag-pray natin, si Nanay Denden, sana gumaling na po siya. And also, gusto lang ho nating batiin. Kasama natin ngayong gabi si Pastor Alex Mabanan. Ayan, hello Pastor Alex. Magandang gabi sa iyo. Diyan po yan sa Samar. At maging si Ate Jean Lacunan ng Rizal. Kung ako nagkakamali, kasama rin natin sila. Kaya nakakatuwa. Nakita ni Ate Jean, kumanta si Kuya Tony. Tama ba ako? Si Kuya Tony yung kumanta kanina Ano ba yung title nung song ni Kuya Tony? Who am I? Ayan, nakakatuwa naman. Ate Jean, kita mo naman, talagang pangtawag ng tanghalan itong si Kuya Tony. So, kasama natin si Sister Jackie Lou Gabane. Diyan din yan sa Samar. Good evening, Sister Jackie Lou. At maging sila Sister Gypsy, naka-join sa atin. Sister Sherry Rose de la Cruz. Si Ate Mati, naka-join din sa atin. Si Preacher Ray, kasama rin natin. At maging Sister Arlene, naka-join din. Ang Babad family at Beltran family dyan po yung sa South Australia.
At si Brother Ronnie, ayan, naka-join din. Ochoa family. Ayan, kasama rin natin ng Ochoa family. At maging si Nanay Denden. Nanay Denden, get well soon po. Mami, get well soon. Pagaling po kayo. At sana talagang patuloy kayong bigyan ng Diyos ng kalakasan. Ayan. Kasama rin natin si Ma'am Erlinda Maniego mula po dyan sa Italy, Milan. Hello po. Magandang gabi po dito, Ma'am. God bless po. Masaya kami. Kayo po nandyan ulit naka-join. Ayan. Thank you very much. At kasama rin natin si Brother Mario Gayeta mula po yan sa Gospel Bible Baptist Church. Ayan. Good evening, Brother Mario. Nako, kailan ba tayo ulit magra-ride? Isa po ito sa napakabait at masayang kasama. Ano po? Sa amin pong biyahe. God bless sa iyo, Brother Mario, at pagpalain ka ng Panginoon at maging si Marivic, naka-join din sa atin. Tama? Kasama natin si Sir Marivic. Ayan. Thank you so much, mga kapatid. Maraming pong salamat. Patuloy natin panalangin yung mga kapatid natin na nangangailangan ng prayer at maging ang kalagayan po nila si Sir Jen. Yung kanyang kuya na si Dennis. Please always continue to pray for Dennis. Ayan. Maging sa kanilang mga magkakapatid. Ingatan sila ng Panginoon palagi at bigyan sila ng kalusugan ng katawan. Again, sa lahat na join, maraming salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you and to God be the glory. Lord, we pray for the lonely ones and the hurting ones, the ones who don't know what to say or how to pray. Lord, we pray for the broken hearts and the shattered lives, The ones now groping in the dark, Lord, be the spark. And so we pray, and so we pray for ways to be used by you. We want to serve, we want to serve, to be faithful, to be caring, to be true, to be faithful, to be caring, to be true. Lord, we pray for the lonely ones and the hurting ones, The ones who don't know what to say or how to pray. Lord, we reach for the falling ones and the searching ones, the ones who seem to lose their way. Save them today. And so we pray, and so we pray for ways to be used by you. We want to serve, we want to serve, to be faithful, to be caring, to be true, to be faithful, to be caring. Lord, we pray, and so we pray for ways to be used by you. We want to serve,